Hello, good evening. I'm Patricia Dichoso, student from PCU PSHM 3A. Kindly introduce yourself. Ako po si Lorenzo Manate. Ang posisyon ko po is Ship Manager sa Popeyes Ethos Centris. 4 na taon na po ako doon. Okay, so let's start. I will ask you some 10 questions focused on multicultural diversity in the workplace within the tourism industry. First, can you share an experience where you successfully navigated cultural differences within a team or with clients in the tourism industry? What strategies did you use? Bilang isang ship manager is kailangan marunong ka makisama sa iba't ibang culture, like mga Muslim, like mga American, like mga Indian, kasi po hindi po natin alam kung ano po yung mga ugali nila. Syempre kailangan is always smiling, and then marunong tayo mag eye to eye contact. How do you think multicultural diversity impacts the customer experience in the tourism sector? Bilang leader is kailangan malaman mo kung ano yung maganda mong ibibigay sa kanilang services, and then dapat alam mo rin sa sarili mo na sa bawat tao na nakakasalamuha or nakikita mo is alam mo yung mga gusto nilang experience, kung ano yung kailangan nilang matanggap na experience para masatisfied sila dun sa binibigay mong services sa kanila. What steps do you take to ensure inclusivity and respect for cultural differences among your team members? Bilang respeto, syempre, kailangan marunong tayo bumate, marunong tayo magparamdam sa kanila na welcome sila dun sa environment na papasukan nila, and then dapat lagi tayo nakakinte, or kung magkaroon man tayo ng mga customer complaints or reklamo is dapat marunong tayong sumalo or sumagot dun sa problema na kailangan natin solusyonan. And then kailangan hindi lang porket na nagtatrabaho lang tayo, kailangan makuha din natin yung loob nila. Describe a situation where cultural misunderstandings occurred in your workplace. How did you handle it and what was the outcome? Yung magandang example dyan is yung nagkaroon ng complaint ng sa ordering, kung saan meron kaming customer na ayaw pala doon sa pagkain, nasama doon sa parang bawal sa kanya, like yung sa may namin fish patty, allergy siya doon, is nag-order siya sa through online, and then walang note doon sa pinag-orderan niya na kung ano yung ingredients na kasama. Tapos tumawag siya sa amin na nakakain na siya ng fish patty, hindi niya alam na yung patty na yun is fish flavor. Ang naging action namin doon is humingi muna kami ng paumanhin, pinakinggan muna namin siya, and then nagkaroon kami ng parang magandang deal na or kasunduan na pag once na umorder siya ulit is parang bibigyan namin siya ng tawag diyan ng good services, and then magkaroon ng complementary dun sa nangyaring sitwasyon. In what ways can a tourism company leverage cultural diversity to enhance its services and competitive advantages? Yung competitive advantage is yung new product every 2 months or 3 months, and then yung goal namin is yung fast serve, yung kailangan mabilis yung service namin is, tapos kailangan maano ng mga tao na
welcome sila doon, and then parang yung tipo na good vibes lang yung environment. How do you stay informed about different cultural norms and practices relevant to the tourism industry? Sa cultural norms and practices relevant, kailangan bilang leader or bilang mga team member is dapat aware sila doon sa mga allergen or yung mga allergen ng mga customer, kasi like sa mga Muslim, bawal sila sa baboy, like kagaya ng INC, bawal yung mga bawal sa kanila na hindi pwedeng kainin. Dapat alam ng mga crew or ng mga leader na kung ano yung mga product na siniserve natin, kung ano yung mga ingredients na meron nakasama doon. Dapat is, pag once na may umorder is, sinasabi agad nila na, ma'am, sir, is may gantong halong ingredients to, para aware yung mga customer natin or aware yung mga iba't ibang nakakasalumuha natin sa isang store. What role do you believe language plays in managing multicultural diversity in the workplace, and how do you address language barriers? Bilang isa ka sa isa ka sa nagtatrabaho sa food industry, is hindi mawawala yung mga kasalumuhan mong lingwahe, like mga Inglesero, Koreano, Pilipino, Bisaya, ganun ba, is dapat alam mo rin sa sarili mo na kung paano mo sila sasagutin, kung paano mo sila tawag doon, kung paano ka mag-pronounce doon sa lingwahe na na alam mo, kasi may mga customer or may mga tayo na pag once na may mali ka man lang masabi, like sa English, is nagagalit agad sila kasi hindi agad nila naiintindihan. Kailangan nagkakaroon tayo ng practice sa sarili natin na pag-aralan yung mga iba't ibang lingwahe nila, kahit na mga maliliit na pagbati lang, like sawadee ka, yung mga yung mga ganong salita. Can you discuss any specific policies or programs you have implemented to promote multicultural diversity in your previous roles? Bilang leader, dapat nagkakaroon tayo or nadidiscuss natin sa mga team member natin or the sister natin kung ano yung mga policies natin, kung ano yung mga barrier din natin na tawag yan. Kailangan malaman nung mga kasama natin, kasi pag once na hindi natin nadidiscuss sa kanila yung mga policies, is pwede nilang gawin or may kalayaan silang gawin yung mga bagay na bawal. Tapos kailangan bilang role leader is kailangan sa'yo pa lang doon sa policy na ini-implement mo, is dapat sa'yo pala manggagaling is sumusunod na yung mga tao mo, nakikita nila na ganitong policies na in-implement mo is dapat kailangan masunod, kailangan kailangan hindi nila masaway, yun. How do you approach training and development to ensure all employees are culturally competent and sensitive? Sa mga training is hindi natin alam kung ano yung mga pumapasok or tinatanggap ng mga company natin, kasi kahit sino pwede naman mag-apply, like mga Bisaya or kung ano mang lahi yan, pwedeng tanggapin sa food industry. Kailangan pagdating sa mga training or paano tayo mag-approach, is dapat marunong muna natin silang kilalanin or kung ano yung mga ayaw nila. Dapat in-interview natin sila na or in-approach natin na, ganito, ganyan. Pinapaliwanag natin kung ano yung trabaho dito. Ito yung mga kasama niya. Iba't iba yung mga kasama niya. Pilipino, Amerikano, Indiano. Is dapat alam natin sa sarili natin na bilang pag may bago or bilang may mga trainees, dapat
ang pinapakita natin sa kanila kung ano yung mga yung mga kailangan niya matutunan or kailangan is marunong tayo maging kapwa rumispeto. What do you consider the biggest challenges and opportunities in managing a culturally diverse workforce in the tourism industry today? Yung biggest challenges dyan sa food industry is like pagkaroon yung mga audit, biggest challenges dyan sa mga store or mga nagtatrabaho sa mga restaurant or sa mga food industry. Kailangan sa audit mo is kailangan wala kang food contamination, kailangan lahat ng mga product mo is pasok sa mga temperature. And then yung mga biggest challenges dyan is yung mga boss natin, yung mga matataas na bosses natin is bumababa sila para sa atin, bumibisita doon sa store natin, kung okay ba yung store natin, okay ba yung mga tao natin, okay ba yung mga service natin. Eh syempre kailangan, pag mas na may mga ganun na biggest challenges natin is kailangan marunong tayong lumaban or marunong tayong ipasa o ipakita sa kanila na yung ini-expect nila is dapat mas malagpasan pa natin doon sa mga expectation na kailangan nila. So that's all lang po. Thank you for your time po. Thank you po.